Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Sige po. Ibigay natin, iaalay natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Panginoon. Good morning po sa inyo lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat alam nyo, marami po mga sakit ngayon. Pero salamat sa Diyos at kayo nakarating ng matiwasay at ligtas sa anumang sakit. Pasalamatan natin ang Panginoon. No? Sige po. Tayo po ay sumandaling manalangin muna. No? Ialay natin sa Diyos ang oras na ito sa Kanya. Ama, maraming pong salamat. Gaya ng sinabi ko kanina, salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sapagkat kami, Panginoon, ay narito nakarating sa iyong bahay-sambahan. Paminsan pang magpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. At sa oras na ito, hayaan mo na ihanda ang aming mga puso, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord, na buksan mo ang kanilang mga mata, ang kanilang mga puso, Panginoon, upang malayong makapasok ang iyong ginintuang salita. Ama, patawarin mo kami, Lord, gaya ng lagi namin paulit-ulit na sinasabi, sapagkat kami po'y hindi matuwid. Kami lagi nagkukulang, nagkakasala, at kapos palagi, Panginoon. Sa iyong biyayang masagana, kami umaasa. Kaya sa araw na ito, Panginoon, buksan mo ang bawat puso ng aking mga kapatid at hayaan mong ang iyong salita ang maghatid ng liwanag at makita nila ang mga mahalagang bagay na ginagawa mo sa kanilang mga buhay. Itago mo po ako sa iyong likuran at hayaan mong ikaw lamang, dakilang Diyos, ang magningning sa oras na ito. Salamat, Panginoon, at dalangin ko na ang buong kapaligiran ay maging malaya sa alisin mo ang anumang mga espiritong maring makasira o kaya ay makaabala sa mga nakikinig. So yun namin iaasa, Panginoon, ang gawain ito. Kaya mula sa aming mga puso, nais namin isigaw ang iyong dakilang pangalan, purihin ka, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po. Alam nating lahat na ang mundo ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinasabi po ng Biblia, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa Kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Yan po yung mababasa niyo sa John chapter 1 verse 1. No? Maliwanag po yung pagkakasabi sa talatang ito. No? Kasama na siya ng Diyos, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya, kaya ang kanyang mga nilikha ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sabi nito, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ang kadiliman. Ano po nangyari pagkatapos ng paglikha na ito? Ano po nangyari? Ang lahat ng kaayusan sa mundo ay nagbago. Ang pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng sangkatauhan ay dumating at naitala sa Biblia nang magkasala ang tao sa pamamagitan ni Adan. Ang buong sangsinukob ay nahulog sa isang malagim na kalagayan. Malagim na kalagayan. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, hinatulan po ng Diyos ang tao ng kamatayan. Ngayong umaga, ating babalikan at pag-aaral ng mabuti ang isang matibay na haligi ng pananampalataya upang lubos nating makita ang mga patibayan ng pananampalataya na aking pong pinamagatang salvation by grace through faith. Sino po sa atin na may kamalayan na dati tayong mga patay dahil sa kasalanan? Amen? Yung mga taong patay ang espiritu, hindi gaano makaka-relate sa tanong nito, no? Kailangan nito o kailangan nila ng masinop na pakikinig. Sa mga katuwid, nung tayo ay mamulat na, ano po ang natuklasan natin? Nung mabuksan na yung mga mata natin,
natuklasan natin ang tunay nating kalagayan, yung buhay natin bago dumating si Jesucristo. Ano po ang mga ito? Tayo po ay patay spiritually dahil sa mga pagsuway at kasalanan. Yun ang na-realize natin. Later on, na-realize natin yan. Dati, sinusunod po natin ang mga hangarin ng laman at isipan. Namumuhay tayong nakikiisa sa sanlibutan at ang Panginoon natin ay ang dyablo. Ang galing natin magsinungaling. Ang galing natin gumawa ng mga bagay-bagay na hindi makatotohanan. Katunayan, talagang makasalanan tayo. Ganito ang maliwanag ng pagsasalarawan ni Apostol Pablo sa kanyang mensahe sa mga taga-Epeso, Kabanata 2 mula 1 hanggang 3. Ating punto ngayon. Nung una'y patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Yan po yung previous life ng mga na-born again. No? Sabi niya sa verse 2, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Masama po yun. Ano? At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. That is our previous state. Nakikita ng Diyos yung mga tao na nilikha niya. Ano nangyari dito? Ba't ang sasama nito? Samantalang nung likhain ng Diyos ang mundo, perfect po siya. Pero nakapasok yung kasalanan. Yun ang sumira. Yun ang nagpadilim ng mundo. At ang sabi ng Bible, matindi po eh. Dumilim siya, kumulubot, at ang kasaysayan ang nagpatuloy nito. No? Ang liwanag po ng sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Epesong ito, no? Ang liwanag. Tayong lahat, sinasabi niya, ay namuhay ayon sa ating laman. At ang sinusunod natin ay yung masamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya tayo ay kinapopuotan ng Diyos. Biro mo yung Diyos na lumikha sa iyo, yun din ang Diyos na mapupuot sa iyo. Kaya kung tutusin mo, ang tao po ay walang pag-asa. Dahil kinamumuhian siya ng Diyos, kinapopuotan siya ng Diyos, wala siyang pag-asa. Can you imagine? Na-imagine nyo ba yung dati nating kalagayan? Isipin natin ang makatotohanan. Na, ito pala yung aking previous state. No? Walang matuwid, puro gumagawa ng kasalanan, no? Walang pag-asa. Sa akin pong pagmumuni-muni, naitanong ko po sa akin sarili, paano nangyari na ang tao ay naging mga anak ng pagsuway at mga anak ng galit? Eh hindi ba't nilikha sila ng Diyos bilang mga banal at walang kapintasan? Perfect po ang creation eh. Di ba tinanggap nila buhat sa Diyos ang pag-aampon bilang mga anak? Tinanggap sila ng Diyos sa kabila ng kanilang mga kasalanan sa halip na parusahan. Kaya, sa kabila ng lahat ng ito, masasabi ba nating mabuti ang Diyos? Ang hirang pumikap ngayon ng mga kapatid. Baka kailangan, anong tawag doon, ipapatayin mo muna, saka mo i-on ulit. No, ha? No? Ang mabuti, basahin po natin ang aklat ng naglalarawan ng katangian ng Diyos. No, ha? Basahin natin Efeso 2:4 hanggang 10. No? Sabi rito, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil po sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa saan? Sa kalangitan. Wow! Na-imagine niyo po yun? Hindi po yan isinulat para lang aliwin tayo, para po, itong mga salitang ito ay pangako ng Diyos at yun po yung kanyang gagawin. Ano po sabi sa verse 7? Ginawa niya ito
upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sabi po sa verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Meron na pong inayos na po ng Diyos yung daanan. Yung blueprint na ginawa ng Panginoon sa langit ay kanyang inilagay sa lupa upang lakaran ng mga taong nahayag sa katotohanan. No? Ngayon, natuklasan natin na sangkot po pala sa kaligtasan ang ilang elemento bukod pa sa biyaya at pananampalataya. No? Makinig na po, lalo na po yung mga panauhin natin, mga bago pa lang. No? Makinig po tayo. No? Sapagkat ito pong mga paglalarawan at mga mensaheng mapapakinggan nyo, ay buhat po ito sa blueprint ng Panginoon. Ito po ang kanyang layunin, no? Na walang mapahamak sa inyo kahit isa. No? Kalimutan natin yung mga relihiyon sa oras na to. No? Ang intindihin natin ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon at kung saan tayo dadalhin nito. No? So ano-ano ang mga sangkot na elemento dito upang lubos nating maunawaan? Unang-una, it involves the great love of God. Sangkot po rito ang pag-ibig ng Diyos. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sangkot dito. No? Sabi po sa Efeso 2:4, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Can we say amen? Amen. No? Totoo po yun. No? Ibig sabihin, sa pamamagitan lamang po ng kanyang habag at sa pamamagitan ng kanyang biyaya, pinili ng Diyos na magpatawad. Ano po nag-motivate sa kanya? Habag at biyaya. Dahil lang po doon, pinili ng Diyos na magpatawad. Sa seksyong ito, uulitin ni Apostol Pablo, ang pag-aangkin na ang pagsisikap ng tao ay walang epekto sa kaligtasan kahit ano pa ang gawin nila. May mga tao na sabi nila, maliligtas ako kasi mabait naman ako, mabuting tao naman ako, wala naman akong kaaway, mas ipagtanong mo ako sa looban, wala naman silang masasabing laban anuman sa akin. At dahil diyan, nag-aakala silang ligtas po sila. Mali po. No? Mali po. No? Walang Kristiyano ang maaaring magyabang tungkol sa kanilang kabutihan. Dahil tayo ay ganap na naligtas po sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng ating sariling mabubuting mga gawa. No? Ang kanya pong dakilang pag-ibig, ang dahilan kung bakit siya nahabag sa atin. No? Yung nature kasi ng Diyos ganun eh. Hindi dahil karapat-dapat tayo sa Kanya. Lagyan niyo sa isip niyo, hindi dahil karapat-dapat tayo. No? Kundi, ang Diyos ay may walang hanggang pag-ibig para sa atin. At ang pag-ibig na yun ay humantong sa kaloob ng isang tagapagligtas, ang pagkakaloob ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus. Alisin natin sa isip natin, yung mga akala natin, masipag naman ako, mate naman ako lagi ng church, no? At doon sa mga panauhin natin, mapalad po kayo sapagkat sa sandaling ito ay meron pong nais ihatid ang Diyos sa mga puso nyo. Malalim po ang nilalaman ng pag-ibig nito. Kung maalala nyo, ganito po yung panalangin ni David sa Aklat ng Mga Awit sa 51:1. Ano sabi niya? Tingin niyo po. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Gusto ko ma-emphasize ngayon ay yung pong kagandahang loob ng Diyos at yung pag-ibig niya. May magandang kalooban ng Diyos at yung pag-ibig nito ay talagang damang-dama ng mga taong nakipag-isa na sa Kanya. Puntahan po natin yung letter A, no?
Tingnan natin yung nilalaman niyan. This is the beginning point of salvation. No? Okay, linawin natin. Dahil po sa dakilang pag-ibig niya, nagsimula pong dumaloy ang lahat ng pagpapala dun sa mga iniibig niya. Andiyan po yung habag, yung biyaya at iba pa na ipinakita ng Diyos sa sangkatauhan batay sa katotohanan na ang Diyos ay may malaking pag-ibig sa ating lahat. Dahil din sa kagandahan loob ng Diyos, napawi po ang kasalanan noong una. Hindi natin ito nauunawaan. Subalit ito po ang kanyang masaganang layunin sa buhay ng bawat isa. No? Ganito po ang maliwanag ng pahayag ni Apostol Juan sa aklat ng Juan 3:16. Pakinggan niyo mabuti ito. Marami sa inyo sa ulado na ito. No? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansinin po natin, isa-isay natin, no? Yung pag-ibig ng Diyos, gayon na lamang. Ang iniibig niya yung sangkatauhan, ayun po. Kaya ang ginawa niya, no, alam niya ang kondisyon ng sangkatauhan, makasalanan at mapapahamak. Hindi pumayag ang Diyos. Ang ginawa niya ay ibinigay niya bilang handog ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Intindihin niyo mabuti, no? Bakit po ibinigay ang anak niyang kaisa-isa lamang? Sapagkat ito po ang requirements ng kautusan. Ito po ang requirements ng aral ng Diyos. Ito po yung pangangailangan para lamang kailangan ng katubusan. At dahil dito, sabi rito, upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus, no, sa Kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita nyo? Linawin pa natin ng konti, no? Ang napansin nyo ba, ang nag-motivate sa Diyos ay yung kanyang pag-ibig. Kasi yun ang nature niya eh. Ang Diyos ay pag-ibig eh. Mapag-ibig siya, mapagmahal siya. Kaya nung makita niya yung sangkatauhan na mapapahamak, madidisgrasya eh. Yung ginawa niya, siya may gawa nun eh. Hindi siya papayag. Pero ang requirements, kailangan po talaga merong maghahandog ng dugo. At ang taong maghahandog ng dugong ito ay taong walang kasalanan. Dalisay ang puso at wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang kaisa-isang bugtong na anak ng ating Diyos. Kaya siya po ang inihandog. Yun ang requirements eh. Maghahandog na dalisay na dugo, malinis, etc. etc. Ngayon, yung dugo na yun para umepekto sa sangkatauhan, kailangan nilang kumilala at tanggapin. Yung nag-offer na ito ng kanyang buhay. Nag-offer ng kanyang dugo. Ngayon, ang pangako ng Diyos, kaya ang sino mang sumampalataya sa Kanya, meaning, sino mang sumampalataya kay Jesus, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan maintindihan po natin yan. No? Kailangan maintindihan natin yan. We don't just read it. Saliksikin po yung mabuti ang napakagandang handog ng Diyos sa loob ng salitang yan. Intindihin natin mabuti. Ito po yung pinaka-centerfold ng Bible eh. Without love, there's nothing. Without love, there's no God. Without love, there's no Jesus. And this is the centerfold of the Bible. We need to understand its meaning. Mahalaga po yan. Sinasabi sa aklat, ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin at ang lawak ng pag-ibig na yon. Napakalawak kasi ang kinocover niya, sangkatauhan. Everything that has life. Napakalaki kung kaya't isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para po sa atin. Itinuturo sa atin na ang sino mang sumampalataya kay Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay maliligtas. Yun lamang po ang tanging requirement. You have to understand this. Mga panauhin, ako po'y kumakatok sa puso ninyo. Wala pong ibang sekreto, wala pong ibang paraan, kundi ang makilala at sumampalataya kay Jesucristo lamang. At kung tunay sa puso mo na tinanggap mo siya sa iyong puso, pangako ng Diyos, maliligtas ka. Maliligtas ka. Ito po ang mismong disenyo ng pag-ibig ng Diyos kung bakit pinadala niya ang kanyang anak sa sangkatauhan. No? Ang sino mang sumampalataya at magtiwala sa Kanya ay maliligtas.
Lahat ng tao sa ilalim ng langit, maging yung mga taong humamak sa kanyang pag-ibig, kapag sumampalataya sa Diyos ay maligtas din. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Punta natin yung letter B. This love is not because of who we are, but who God is. It has nothing to say about us. It is about God. No? Hindi tayo minahal ng Diyos dahil tayo ay mabuti at kaibig-ibig. Isang tumataginting na hindi. Inibig tayo ng Diyos sapagkat siya ay likas na mapagmahal. Sapagkat ang pag-ibig ang nag-udyok sa Kanya upang ialay ang Kanyang anak na si Jesus na sangkatuhan. Paulit-ulit ko po sinasabi ito para maintindihan nyo mabuti. No? Sapagkat sayang, pagka ito ay lumipas at hindi nyo po napakinggan mabuti, sayang. So, basahin natin yung aklat ni Juan sa unang 1:4, 7 hanggang 10. Ang sabi po rito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Take note, ha? Hina-highlight ko po yung mga mahalagang bagay. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sinabi po ni Apostol Juan na ang mga taong ipinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos ay magmamahal po. No? At ang mga taong hindi umiibig ay hindi po nakakilala sa Diyos. Take note, no? Take note. Baka tayo ay, sinasabi natin tayo mga anak ng Diyos, pero iba po ang isinisigaw ng puso natin. No, ha? Ang mga pangungusap po na ito ang nagdala kay Apostol Juan na lalo pang maging matamis ang kanyang buhay kahit sa oras na isinusulat niya ito. No? Ang Diyos po ay tinatawag na banal, matuwid, matalino, pero hindi po sa malabong paraan. Siya ay sinasabing pag-ibig na nagpapakilala sa kanyang walang hanggang katangian. Ang katangiang nagbibigay po ng kaluwalhatian sa lahat ng kanyang kasakdalan. Alam niyo yung kasakdalan? Ang kasakdalan po, ang kahulugan niya ay perfect. Okay? God is perfect. Perfect in His love. No? Sabi po sa verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Try to analyze this passage. No? Biro mo, ganun niya inihayag ang kanyang pag-ibig. Hindi po niya sinabi na, mahal ko kayo. Hindi sinabi ganun, yung mahal ko kayo. Hindi. Ginawa niya, isinugo niya. Bilang katotohanan, bilang totoo, yung pag-ibig na to, isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Para ano? Para magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Tanyo? Pag binabasa natin yung passage, kasi mabilis, no? Hindi natin masyadong iniintindi, pero andiyan po yung mga nakatago sa loob niyan, yung mga bagay na mahalaga, no? Ang mission po ni Jesucristo, ang buong patunay na maibibigay ng Diyos o maaaring matanggap ng tao ang kanyang walang hanggang katapusan, pag-ibig sa sangkatauhan. Yan po yung proof. Yan yung katibayan ng pag-ibig. Madali po kasi sabihin, mahal kita eh. Mahal ko kayo. Pero alam nyo, ano substance nun? No? Mali bang ibigay ng tao ang kanyang buhay para sa kanyang kapwa, doon mo lang makikita talaga yung tunay ng pag-ibig. Nakita niyo po yun? No? Madaling sabihin yung, I love you, I love you. Madali po yun. No? Pero tingnan natin kung ano yung pag-ibig. Basahin natin yung verse 10. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, sa ngayon po, lahat tumanggap kay Jesucristo ay pinatawad na, wala na pong kasalanan at sila binigyan ng buhay na walang hanggan. Yun po yun. Okay? No? Hindi natin inibig ang Diyos. Ang nag-udyok sa Kanya, na gumawa ng paraan, siya mismo ang nag-udyok sa Kanya, ang Kanyang pag-ibig. Kaya dito po nagsimula ang Diyos, ang kaligtasan mula sa biyaya ng pananampalataya. Punta tayo sa ikalawang bahagi. It involves the rich mercy of God. Doon sa mga tumanggap na, doon sa mga anak na ng Diyos, ito yung mga benefits natin.
No? Ito yung benefit na number 2. No? Involves the rich mercy of God. Basahin natin yung Efeso 2:4. Napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. No? Now, let's go to letter A and let us define mercy. No? Ano ba itong habag na to? Ano ba itong habag? No? Habag po, hindi po kabag, ha? Atin munang alamin ang kahulugan ng salitang habag. Tinranslate ko na sa Pilipino to, no? Lagyan natin habag. Ang ibig sabihin niya ay kaawaan o pagpapatawad na ipinakita ng isang may kakayahang magparusa. Ito ay nagpapahiwatig ng kaawaan na nagpipigil magparusa kahit na hinihingi ng hustisya. Ganito po ibig sabihin niya, simple-simple, ganito lang po yan. May ginawa kang kasalanan sa akin. Yung kasalanan ginawa mo sa akin, karumal-dumal. Ang ginawa ko, dinimanda kita. May justice kasi. Hindi kita pwedeng bugbugin, patayin. No, may justice. Yung pong ginawa mong karumal-dumal na kasalanan sa akin, paparusahan ka ng kamatayan. Ano? Paparusahan ka ng kamatayan. Ngayon, pwede kang maparusahan ng kamatayan anytime kasi nagkasala ka. Ang ginawa po nung taong pinagkasalanan mo, yung taong pinatawad ka. Kaya ikaw, dapat parusahan ka dahil yun ang hinihingi ng hustisya. Pero dahil pinatawad ka, nawalan ka ng kaso, pinatawad ka at hindi ka na mapapahamak. Hindi ka na mapaparusahan. Yun pong ibig sabihin ng mercy. No? Tayo dapat dalhin sa impyerno. Pero dahil pinatawad tayo ng Diyos, di na tayo dadalhin sa impyerno. Alam ba niyo kung bakit? Kasi yung pong kasalanan, hinihingi ng justice doon is kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Can you imagine that? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang parusa sa atin, kamatayan. Pero dahil yung Diyos ay mabuti, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan, kaya hindi na tayo dadalhin sa kamatayan. Nakita niyo po yun? Sa halip, binaligtad ng Diyos, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. You have to understand itong mga benefits na ito ng mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo. Alam natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ba? Walang pagsalang babagsak ang hatol na kamatayan sa mga nagkasala. Makinig po ng mga panauhin natin, yung mga hindi pa po, wala pa po kay Kristo. Maring kilala niyo si Jesus, pero hindi niyo tinanggap si Jesus sa puso niyo. Hindi niyo siya kilala, hindi niyo alam na siya ang tanging tagapagligtas ninyo. Makinig kayo mabuti, no? Sa madaling salita, mapapahamak po ang tao. Ngunit dahil nga po sa habag, yung mercy na ibinigay ng Diyos sa tao, mga taong tulad ko at tulad niyo, tinanggap natin ang habag mula sa Diyos kahit na may kakayahan at katwiran siyang parusahan tayo. Nakita niyo po yun. Parang utang din yan eh. May utang ka sa akin, malaki ng utang mo. Nakabaong ka sa utang. No? Hindi ka malaya, nakakulong ka ron sa utang na yon. Isang araw sinabi ko siya na, huwag ka na magbayad. Kinakaligtaan ko na, tinatalikuran ko na, kinakalimutan ko na lahat yung utang mo sa akin. Anong tawag mo ron? Mercy ang tawag ron. Naawa sa iyo yung tao, kaya pinatawad ka niya. Hindi ka nasisingilin yan. Sabi niyo po. Malalim kung iintindi natin yung ginawa ng Diyos, no? Kaya minsan nagtatanong tayo, di ba? Ba't kaya ginawa ng Diyos yun? Ba't kaya ganon? Hindi natin maintindihan eh. Bakit ganon mag-isip ang Diyos? Kasi nga Diyos siya eh. Kapos tayo. Hindi natin malaman, bakit ganito ang Diyos? Bakit ganyan? Sabi ng iba, ba't pa kailangan tayo mag-pray? Hindi ba alam naman ng Diyos kung ano yung kailangan natin? Ang kailangan ng Diyos, ang kailangan po ng Diyos, hindi naman yung prayer ninyo eh. Ang kailangan ng Diyos, yung fellowship natin sa Kanya. Gaano tayo nananabik sa Kanya? Siyempre, biro mo, ang destination mo ay impyerno, inago ka ng kamay ng Diyos, dinala ka sa buhay na walang hanggan. Ano ba dapat natin gawin? Sino bang kakausapin mo? Di yung pong nagpatawad ng kasalanan mo. Sino pa? Kundi yung nagmahal sa'yo. Nag-alis sa'yo sa kapahamakan. Yun ang gusto ng Diyos, nakakausap natin siya, hindi yung prayer ninyo. Gusto niya yung magkaroon tayo ng time sa Kanya.
At yung paraan lang nito ay prayer nga. Yun lang po yung paraan. Pero hindi naman yun talaga ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay marinig ang tinig natin, kausapin natin siya, ipadama natin yung appreciation sa Kanya. Ipadama natin sa Kanya, Panginoon, yung pasasalamat na ginawa niya. Hindi natin pwedeng talikuran yan, mga kapatid. Punta natin yung letter B. Sabi rito, God's great love makes Him rich in mercy. Napakayaman ng Kanyang habag. Dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, binuhay niya tayong kasama ni Kristo, kahit na tayo'y mga patay sa mga pagsuway, sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay iniligtas. So bakit ginawa ito ng Diyos? Gayong hindi naman tayo mabuting tao. Hindi naman tayo kaibig-ibig. Masasama tayo. Bakit? Di ba dapat kailangan lang tayong parusahan at tatulan ng kamatayan? Bakit hindi po ginawa ng Diyos yun? Bakit kailangan iligtas tayo? Intindihin ng bawat Kristiyano, yung mga tumanggap ng buhay na walang hanggan, mag-isip tayong mabuti. Bakit ginawa ng Diyos ito? Merong matinding dahilan, mga kapatid. Buksan natin yung aklat ng unang Timoteo, ayon kay Apostol Pablo, sa 2:3 hanggang 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ano po yung mabuti? Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. No? Ano pa sabi? Ulitin ko po. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sumulat si Apostol Pedro, sabi niya sa 2 Peter chapter 3:9, sabi niya, alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Ito pong liham na to ay hindi po sa mga taong malayo sa Diyos. Ang liham na to ay para po sa mga taong na kay Kristo na. Mga taong marunong sumamba, marunong magpasalamat. Ito po yung liham ng paalala. Let's get back. Ang alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Malinaw na po yun. At kung paanong paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. In short, nandun na po. Alam na po ng Diyos kung anong gagawin niya. Yung mga Christians, halimbawa yung mga Christians na hindi alam yung kanilang tungkulin, yung kanilang layunin sa buhay, itong letter na to para sa atin. No? Huwag tayong paprente-prente lang na para tayong mga spoiled brat, mga anak ng Diyos, ha? Okay na, ha? Makikita mo yan sa pag-uugali, sa asal. You don't come late to the church. Pupunta ka ba ng church, late ka? Yung ba'y isang bahagi ng pagpapasalamat mo sa Diyos? Di ba kaya nga tayo may service para tayo umawit, para awitin natin siya, para purihin natin siya, para sambahin natin siya. Di ba? Kaya tayo dumating sa oras, inihanda ang ating mga puso para sa mga awitan. Di ho ba? Paano mangyari niligtas ka ng Diyos? Inago ka mula sa apoy, tapos pupunta ka ng church late ka? Come on. Si Jesus inialay yung buhay. Namatay siya sa krus. Ikaw iaalay mo lang ang panahon mo sa pagsamba. Walang dadanak na dugo dyan. Walang pako na tatama sa kamay mo o sa paa. All you have to do is to come early to church and to prepare your heart in worship and thanksgiving. Naintindihan niyo po yun? Hindi porke Christian na tayo, pwede na po tayong ganyan. Hindi po pwedeng ganyan, no? No? Ang ganda ng inoffer ng Panginoon, kaligtasan, di ba? Sa kasamaang palad, hindi po lahat ay tumanggap ng kanyang dakilang habag. Ang tao kasi, mayabang at mapagmataas. Kahit nahihirapan na sa buhay, listen, kahit nahihirapan sa buhay, kahit puno ng problema, ayaw isuko sa Diyos. Mataas ang pride. Ngunit para doon sa mga tumanggap sa Kanya, namulat sila sa huli na ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya ay, Roman number 3, involves being made alive together with Christ.
Siguro hanggang ngayon, anong tawag doon sa ano? Anong tawag doon sa ano? Yung pagpindot mo, ganon-ganon. Nagbabuffer. Siguro hanggang sa puntong to, meron pang buffering sa isip natin. Parang hindi tayo makaugnay. No? Para hong nakahang. Alam niyo yun? Namamasdan ko kayo eh. Nakikita ko kayo from here. Alalahanin niyo, nasa taas ako, nakikita ko hanggang dulo. Uy, nagbabuffering sila, hindi na naiintindihan yung sinasabi ko. Hindi niyo po yun? No? It involves being made alive together with Christ. Efeso 2:5. Sabi rito, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan loob. Hindi ba niyo napansin, inuulit-ulit po yung subject para ho ma-remind kayong mga tinawag at niligtas ng Diyos. Para kayo paalalahanan. You came here to listen, hindi ho para matulog. Nakikita ko may mga natutulog. Come on. Sa baba kaya may natutulog? Baka puro matatanda, baka puro humihilik na yung mga matatanda. O, intindihin niyo mabuti. Kaligtasan ang pinag-uusapan natin. Amen? Kailangan gising kayo. Tek mo, nakasama ba ako dyan? O, di ba, pagka kayo nag-test SQL, di ba, magang-maga, doon na kayo sa may, malapit sa may office ng ano. Nignan mo ang pangalan mo kung kasama ka roon. Kasama ka ba dito? No? Wala eh. Makamali ang printing nito eh. Test lang po yun eh. Eto kaligtasan, pakinggan mo. Kasama ka ba dito? Andiyan ba ang pangalan mo? Babasahin ba yan doon sa trono ng biyaya ng Diyos? Come on. You listen. Tutulog-tulog ka. Di ba? Sabi, involves being made alive with Christ. Hindi ka naman alive. You're sleeping. Kita rito eh, no? Sarap ng, may kuwang kayo, may, ano ka, nasa taas ka, kita mo lahat eh. Ay, tulog na naman yung isang yun. Oh. Yung isa pa, andap-andap. Nakikita ko ba ganyan po, oh? Di ba? Matulog kasi kayo sa araw ng Sabado. Tigilan niyo yung kahahawak ng kontrol ng TV para maaga kayo makatulog, no? Okay, letter A. Here is where grace really enters in. Yan. Saan papasok yung biyaya? Pansinin natin na sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, noong tayo'y mga patay pa, iniligtas tayo ng Diyos dahil sa kanyang kagandahan loob. No question about it. Noong tayo'y mga patay pa dahil sa pagsuway, binuhay tayo ng Diyos kasama ni Kristo. No? Bagamat hindi ganap na ipinaliwanag sa talatang ito kung paano at kailan nangyari po ito kahit na hindi karapat-dapat ang tao sa mata ng Diyos. Yan po ang kahulugan ng biyaya. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So in short, wala naman tayong ginawa eh. We were made alive in Christ doing nothing other than accepting Christ as our Lord and Savior. That's the only thing we did. Di ho ba? Wala naman tayong, sana sinabi ng Panginoon, o sige, para kayo magligtas, magbungkal kayo ng lupa. Bungkalin niya, sige, maghapon niya, walang tigil ha. No, ano kaya gagawin kaya ng mga tao yun? Di ba? Dito nga lang, tatanggapin nga lang, ayaw pa tumanggap eh. Ang tigas ng puso, yung pa kayang, sige, bungkalin niya yan, sige. Sabi ng Panginoon, yun ang magliligtas sa'yo ha. Sige, huwag kayo matutulog, walang pipikit. Di ba? Magagawa mo ba yun? Kung hindi ka maliligtas. Hindi po ginawang mahirap ng Diyos ang kaligtasan, kaya dapat tayo magpasalamat. Dapat excited tayo lagi. Sa gawain ng Panginoon, maaga. Wow. Pagka merong Sunday service, takbo, magang-maga. Ando na. No? Pagdating ng mga pag-aaral like Wednesday, nako. Nagulat naman ako, punong-puno tayo nung Wednesday nakaraan. Pero pagdating ng Friday, kalahati po. Sabi ko, aba, tinatamad sila sa prayer. Masama po yan. Hindi dapat nagpapatuloy yan, no? Let's go to letter B. Ang sabi ron, how we were made alive together with Christ. Paano nga ba tayo ginawang buhay na kasama ni Kristo? Ito po ipiniliwanag sa maraming talata, lalo na po sa Colosas 2:11 hanggang 13. Ganito po yun. Sa pamamagitan din ni Kristo,
Kayo'y tinuli, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa. Pansinin niyo, andyan tayo. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil. Kasi kayo yung mga hindi tinuli. No? Na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos. In short, yung mga Gentiles, wala silang kakwenta-kwenta sa lipunan. Kumbaga sa bilangan, hindi kasama sa bilang yan. Pero tingnan yung ginawa ng Diyos sa atin. Sa talatang ito, ipinapaliwanag po ni Apostol Pablo, ang dituling puso, yung uncircumcised heart, ay markas sa mga Hudyo tulad ng mga hintil na hindi ligtas at sila'y tinutukoy na bilang mga dituli. No? Ang kanilang kasalanan ay hindi kailanman pinatawad. Alam po ba niyo yun? Sila ay marumi sa harap ng Diyos gaya ng mga dituling hintil. Yung mga Hudyo at mga Gentiles, pareho lang po yun. Kaya lang, yung mga Hudyo, alam niyo, nagpatuli physically. Hindi naman yun ang tinutukoy ng Diyos eh. No? Ang sinasabi, circumcision of heart. No? Yun po yun. No? Sila ay marumi sa harap ng Diyos gaya ng mga tituling hintil. Kaya't kinasusuklaman at kung kaya't sila ay tumayong hahatulan sa harap ng Diyos. Ngayon, yung physical na pagtutuli na tinatawag ng Diyos ay isang panlabas na tanda ng isang panloob na pagbabago ng puso na bunga ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay inilibing na kasama ni Kristo at muling binuhay na kasama niya. Ganun po yun. So, sabi po sa Colossus 2:12, sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Malalim po ito, kailangan intindihin natin mabuti, no? Para hindi natin na-abuse yung pong ating pagiging anak. No? Na dahil anak na, para bang, okay na ako, ha? Hindi po, hindi. Hindi tayo aalis diyan sa pagpapakumbaba, hindi tayo aalis diyan sa paghingi ng kapatawaran sa mga nagagawa nating kasalanan, araw-araw. No, ha? Dito po sa naunang mga talata, tinalakay po ni Apostol Pablo kung paano ang pagtutuli bilang isang physical na ritual na ginagawa nila ay hindi na kailangan. Ang pagkakakilala kay Kristo ang mahalaga. Ito po ay nakakakilala. Tayo po ay nakakilala spiritually, nakasama ni Jesus sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi ng ating physical na mga gawa. No? Kailangan nating usisain, burirain po yung mga bagay na yan, makita natin. Now, upang lalo nating maunawaan ang kahangahangang pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga dating makasalanan, yung mga dating patungong impyerno na nagbalikwas at tumanggap ng biyayang alok ng habag ng Diyos, basahin po natin yung Roma 6:3 hanggang 6. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa Kanyang kamatayan? Intindihin niyo pong mabuti ito. Intindihin po niyo mabuti ito. No? Yung lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa Kanyang kamatayan. Alright? Patay na po tayo sa kasalanan. Verse 4. Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Hindi niyo mabuti yan. Believer ka? Alam mo yan? Maliwanag ba sa isip mo yan? Balikan mo mamaya, basahin mo mabuti, baka hindi mo naintindihan. Ha? Kaya tayo pa ganyan-ganyan lang no? Hindi talaga alam Hindi malinaw Sa verse 5 sabi, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng Kanyang kamatayan, ano pa mangyayari diyan? Tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng Kanyang muling pagkabuhay. Kaya yung mga patay kay Kristo, pagka namatay na, bubuhayin lahat ng Diyos yan para makasama sila sa langit. Ganun po yan. Nakita nyo? Kasama ka dyan
Kasama ka nung mamatay si Kristo, kasama ka nung muling binuhay. Kaya po pinakikita yung paglalarawan na yan para maintindihan natin. There's something in for us in the future. Hindi lamang sa ngayon, hindi lamang ngayon na, uy, nagkakasakit ka, gumagaling ka, uy, may pera, may hanap buhay, okay. Hindi yun, wala yun. Incidental po yun. Hindi mahalaga yun. O, trabaho ng trabaho, kain ng kain, tulog ng tulog. Wala yun. Dinadaanan lang natin yan kasi ultimately, mamamatay tayo. Whether we like it or not, mamamatay po tayo. Lalo na yung mga matatanda dito. Malapit na kayong bumingo. Ha? Totoo po yun. Ano po, pag sumampa ka ng mga 70, 75, 80, medyo ano na yan, medyo malapit ka na sunduin. Isang araw may darating na cold sleep. Alam niyo po yun? Huwag natin dayain ang sarili natin. At kayo naman mga bata, huwag kayo tatawa-tawa. Ang daming bata na mamatay, nauna pa sa matanda, baka mauna kayo. Mauna na kayo, bye-bye. Di ba? Masaya kami, mga bata kami. Oh, yung tagal mong matatanda, mamamatay na. Di ba? Saya pa, no? Ngayon, gising na kayo. Nung binabanggit yung kamatayan, nagising eh. Mga kapatid. Ano pa ang paliwanag ni Apostol Pablo sa verse 6? Tingin nyo. Alam natin na ang dati natin pagkatao ay naipako na sa krus. Amen? Amen? Kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Di ba? Ipinapaliwanag sa puntong ito kung paano naputol ang paniniil ng kasalanan sa mga mananampalataya. Yun ang gustong ipakita rito. Ang mga talatang 3 hanggang 5 ay nagpapakita kung paano namatay ang mga mananampalataya sa kasalanan. Namatay sila sa kasalanan dahil namatay silang kasama ni Kristo nang siya ay namatay. Kasama tayo, yun yung baptism, no? Huh? Ano sabi sa Colossus 2:13? Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa. Tayo yung pinabanggit dito. O yung starring pala tayo sa Bible, no? Tayo yung mga Gentiles. Tingnan niyo po ang ginawa ng Diyos. No? Mga dating patay tayo dahil sa kasalanan. Tapos tayo mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Di ba? Nakakapagpasalamat ba tayo? Lord, buti na lang. Wala ang pangalan namin sa listahan pero niligtas mo kami. Di ba? Ganyan po sinasabi niyan. No? Kita niyo? So ang punto ni Apostol Pablo dito ay hindi na puhad lang ang ating ethnic identity, who we are, like we are Gentiles no more. We are Gentiles no more. Yan po yung ethnic identity natin, no? Sa pakikisama sa Diyos. Winasak na ng Diyos ang pader sa pagitan ng Hudyo at Hintil na lumika kay Kristo ng isang bagong tao. Yan ang church. Higit pa dito, habang patuloy natin binabasa ang teksto, natuklasan natin na ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya, what does it involve? Roman number 4, it involves being raised up together with Christ. Get nyo? Sige po. Basahin nga natin Efeso 2, 1-7. Ano sabi? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. 7. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Naintindihan po ba natin to? Balikan natin yung 6. O tingin nyo dahil lamang sa pakikipag-isa kay Kristo, tayo ay muling binuhay dahil galing tayo sa patay, no? Binuhay kasama niya. Ba't tayo binangon? Ba't tayo binuhay? Anong sinasabi ng talata? Upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So in short, wala tayo sa impyerno. Wala tayo sa lupa. Nasa kalangitan. Ultimately, diyan ang bagsak natin. Diyan ang punta natin. No? Tapos sinabi niya ito, ba't niya ginawa ito? Sabi sa 7, ginawa niya ito upang sa darating na panahon, ay maipakita niya sa atin ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahan loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus.
Yun ang ginawa ito para makita natin, para ma-realize natin, wow! So, ang mga Kristiyano ay makalangit na mga tao. Yan ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nang sabihin niya sa mga taga-Epeso na itinaas tayong magkakasama ng Diyos at pinaupo tayong magkakasama sa mga makalangit at dako kay Kristo Jesus. So, nabubuhay tayo sa lupa, ngunit ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Sino po ang gustong makarating ng langit? Walang tulugan. Walang tulugan, no? May paalala pa si Apostol Pablo sa atin sa Efeso 1:18-20. Ano sabi niya? Naway liwanagin ng Diyos ang inyong isip upang malaman niyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya na para sa kanyang mga banal. Ang ganda po niyan, tingnan niyo. Pag binabasa ko nga yan, sabi ko, hindi alam kaya ng mga Christian ito? Alam kaya ng mga Christian ito? Basahin niyo mabuti, tingnan niyo. Ang prayer pa nga ni Apostol Pablo, sana liwanagin ng Diyos ang inyong mga isip. Para ano? Para malaman niyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkakatawag sa inyo. Ba't ka nga ba tinawag? Yan. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Ano sabi pagkatapos nito? At kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang kapangyarihan ding iyon. And last verse, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kung alam lang natin yan, di sana hindi tayo kikilos ng mga ikinikilos natin sa kasalukuyan. Kita niyo po? Tayo ay muling binuhay at pinaupo kasama ni Kristo sa mga makalangit na lugar. Sinasabi po dito ang ating kasalukuyang kalagayan sa espiritual na kaharian. At dahil sa ating pakikiisa kay Kristo, tinatamasa natin ang mataas na kalagayang ito kung saan nagsisilbi po itong batayan, no? Itong kahangahangang espiritual na mga pagpapala. Hindi lang po yan. Sa liham ni Apostol Pablo, lumabas din ito sa Efeso 1:3, sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kita niyo po yun? Si Kristo lagi binabanggit yung pakikipag-isa kay Kristo. Wala kasi yan lamang ang tanging daan doon sa mga panauhin namin. Kalimutan niyo po yung mga relihiyon. Wala ho kayo. Hindi kayo dadalhin saan yan. No? Si Kristo lamang ang magdadala sa inyo papuntang langit. Sa Kanya lamang masusumbungan ang kaligtasan. Wala na pong iba. Doon sa mga believers, you better believe it. Kasi wala pong ibang daan, walang ibang landas patungo sa Ama, kundi daan ni Kristo. Kung wala kayong kaugnayan kay Jesus, wala ho kayong pag-asa. Tandaan niyo yan. No? Kapag wala si Kristo sa buhay niyo, wala po kayong magagawa. Kawawa kayo buong buhay niyo. Kaya ang ating kasalukuyang kalagayan at ang mga pagpapalang kaakibat nito ay pasimula pa lamang. Yung mga tumanggap na, yun ang mga mapapalad, no? Pero huwag kayong magpapabaya, no? Merong higit pa sa mga darating na panahon. Sabi rito, kamangha-mangha ang kaligtasan ito sa pamamagitan ng biyaya. Hindi lamang po ito tumutukoy, no, sa panahong ito, kundi sa darating na panahon. Nais pong tiyakin ni Apostol Pablo na dapat nauunawaan natin ang batayan ng kamangha-manghang kaligtasan ito. Ngayon, masasabi mo na ang dahilan kung bakit ka naligtas. Pag may nagtanong sa'yo, bakit kailangan kaligtasan? Hindi nyo alam, no? Kailangan pangalan mo doon. Then, ando doon yung mga benefits mo. No? Alam niyo, pagka pumipirma kayo ng anuman, mga papel sa gobyerno, mga contract at kung ano-ano pa, di ba? Insurance, whatever, andun po lahat yung mga pag namatay ka, ano makukuha mo, etc., etc. Ang Biblia po ay hindi nyo pwedeng unahan. Talagang nilagay ng Diyos ang kaligtasang ito doon sa mga taong tatanggap kay Kristo. Mga taong nakipag-isa kay Kristo. No? Sa akin pong pagtatapos, no? So it is by grace through faith that the children of wrath can become children of God. Yung mga anak ng pagsuway, mga anak ng sumpa, yan. Pwede silang maging anak, no, ng Diyos. Ano pa? They can be sons
of disobedience can receive the adoption as sons of God. And we can be accepted by God. Because salvation by grace through faith involves what? Great love. God's great love. Yan ang maaaring matanggap mo yan. God's rich mercy. God making us alive together with Christ. God raising up together with Christ to sit with Him in the heavenly places. Marami pa akong gusto sabihin, but because of time constraint, kailangan umattend kayo ng mga Miyerkules para matuto kayo, magpatuloy kayo, pag-aaral yung mga panauhin natin na nakapakinig. We invite you to come on Wednesday. There's a lot to hear. No? Marami kayong bagay na bago sa isip niyo na bubukas ang isip niyo at magiging maganda para sa buhay ninyo. So, paano matatanggap ng isang tao ang kamanghamanghang kaligtasang ito? Hayaan mong ipakita sa iyo ni Jesus at ng kanyang mga apostol ang daan. Sapagkat kapag tayo po ay sumampalataya sa utos ng Panginoon at sumusunod, tatamasain po natin ang mga pagpapala ng pag-ibig, habag at ng kanyang mga gawa. Sabi po sa Marcos 16, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Again, God is fair. You have to make your choice. Gusto mo maparusahan ka o gusto mong mapasama sa Panginoong Jesucristo? Again, it's your choice. Sa Colossus 2:12 hanggang 13, may sinasabi rin si Apostol Pablo ang karagdagan. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa. Napansin niyo ba yung preaching ko? Umikot lang. Puro yan po ang focus. Sinasariwa ng Diyos yung araw na tinanggap niyo siya. When did you accept Christ in your heart? The question is, nandiyan ba si Jesus sa puso natin? Diyan pa kaya siya nananahan? O empty na po yan? No, try to analyze. No? Let's be honest. Let's be honest. Ako bilang pastor, gusto ko matiyak na tama yung buhay ninyo. No? Pero gusto ko lang malaman, yung Jesus na tinanggap natin at nilagay natin sa altar ng puso natin, nandiyan pa ba siya? Ask yourself, nandiyan pa ba siya? O empty na po yung puso na yan? Makikita po yan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Late ka ba dumadating sa church? Natutulog ka ba during the sermon? Kumikilos ka ba sa gawain ng Panginoon? Where is Jesus? Tingnan natin. Marami sa atin, attend lang attend eh. Let us check ourselves, brethren. No? So, umagang ito, mag-o-offer ako ng invitation doon sa mga hindi pa nakatanggap kay Kristo. Kung naiintindihan mo itong message na to, alam mo kung saan ka dadalhin ito. So, habang kayo nakaupo dyan, gusto ko lang tumayo. Yung mga gustong tumanggap sa Panginoon, tayo ka lang, wala kang gagawin kundi tumayo ka lang. Sino pong gusto tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas? Sige po, huwag mong patigasin ang puso mo dyan. Yan, that's right. Tama yan. Huwag kang magmamatigas, huwag kang magmamalaki. Kailangan mo ng kaligtasan dahil kung hindi, mapapahama ka talaga. Sige po. Come on, yan po. Maganda po yung bilang yan. Tumatayo sila. That's good. No? Wala tayong gagawin kundi tanggapin lamang si Kristo sa ating puso. At gawin natin siyang Panginoon sa altar ng ating buhay. No? Kung kayo nakahanda na, ako po'y mananalangin lamang na isang maikling panalangin. Ito po'y panalangin lamang na maiksi. No? Let us bow down your head at isipin po ninyo kung ano ang tatanggapin niyo sa oras na to. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po ako sa buhay ng mga taong ito na sa wakas ay nagdesisyon sa kanilang buhay, Panginoon. Lord,
Salamat sapagkat nilinaw mo sa kanila ang magiging kalagayan nila kung sila'y makikipag-isa lamang kay Kristo. At sa oras ito, Panginoon, ako po'y nananalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Wala tayong gagawin kundi tanggapin si Jesus. Sabihin mo sa puso mo ngayon, silently, sabihin mo sa puso mo ngayon, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa oras na ito, sa araw na ito. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at bilang aking tagapagligtas. Panginoon, simula sa araw na ito, samahan mo ako. Ikaw ang magbuhat ng mga bagay na pinapasan ko, Panginoon. Dalisayin mo ang aking puso, Panginoon, at mamuhay para sa iyo, Panginoon. Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at bilang aking tagapagligtas. Doon sa mga tumanggap sa Panginoon, binabati ko kayo sapagkat pinagpala kayo ng Diyos sa oras ito. Nangusap ang banal na Espiritu sa inyo upang tanggapin siya at hindi na mapawalay sa Diyos magpakailanman. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Meron pong mga kaluluwa. There are about 7 or 8. I don't know. No? Doon sa mga tumanggap, no, congratulations po. Ang tinanggap nyo, hindi relihiyon, tinanggap nyo si Jesus sa inyong puso. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa oras ito. Salamat sa iyong napakasaganang biyaya. Marami po sa amin ngayon lang naintindihan itong mga pagpapalang inihanda mo noong una pa pala, Panginoon. Lord, we're so grateful, Lord. Salamat. Walang tao makapagbibigay nito, bayayang ito, Panginoon. Walang tao makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Lord, inalis mo kami sa kaguluhan, sa kasalanan, Panginoon. Pinigil mo yung pagdaos-dos namin patungong impyerno. Pumasok ang kamay mo, hinawakan mo kami, sinapu mo kami, Panginoon, at iniligtas mo kami, Panginoon. Dapat naming tandaan po ang araw ng kaligtasan. Dapat naming isipin, Panginoon, ang mga kaloob na naghihintay sa amin, hindi sa lupa, kundi sa langit. Lord, salamat sa iyong masaganang biyaya. Ama, purihin ang iyong dakilang pangalan. Ama, turuan mo kami, patuloy mo kami turuan, Panginoon. Alam namin hindi pa sapat ang mga bagay na alam namin, Lord. Kailangan pa namin ng mas malalim, Panginoon. Mga salitang hindi namin naririnig sa sanlibutan ito. Patuloy mo kaming akayin sa mabuting pamumuhay, Panginoon. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga masasama. Turuan mo kami at gabayan kami na umiwas sa mga taong hindi naman karapat-dapat na samahan. Mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Ama, salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa inialok mong buhay, Panginoon, doon sa mga kapatid naming bago at sa mga panauhin, Panginoon. Muli, karapat-dapat ka, Panginoon, na sambahin, luwalhatiin, at pasalamatan sa lahat ng mundo. Ama, minsan pa, tanggapin mo ang aming taos-pusong pasasalamat at ginagawa namin ang panalangin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na nagligtas ng aming mga buhay. Lahat ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon.